Okay, hello everyone. Kumusta? So itong lecture na to, under to ng positive psychology, pag-uusapan natin how optimism makes you happy. But before I further discuss this, gusto ko munang basahin yung opening passage natin ngayon from Philippians chapter 4 verse 8. Ang sabi ni Saint Paul, whatever is true, noble, right, pure, lovely, admirable, excellent, praiseworthy, anong gagawin? We think about such things. So as I go along this lecture, malalaman ninyo kung anong connection nito sa topic natin in this lecture, no? How optimism makes you happy. Now, let me start by saying na sa positive psychology, isa sa mga well-established na relationship na is that optimism predicts happiness. Ibig sabihin, napatunayan na in many studies na mas ginagawa mo yung optimism, because remember, optimism is a skill, mas ina-apply mo to in your everyday life, mas tumataas yung level of happiness. Mas hindi mo ginagawa yung optimism, mas bumababa yung level of happiness. Kaya dito pa lang, meron na kaagad tayong implication na pwedeng matutunan for those people who are very happy. Bakit kaya sila masaya? One reason, kasi lagi nilang ina-apply yung optimism in their everyday life. On the other hand, yung mga tao na malulungkot, baka may kakilala kayong malulungkot or ikaw mismo nalulungkot, parang lagi kang nadadown. One of the reasons is nagkukulang ka sa pag-apply ng optimism. At ang good news dito is optimism is a skill. Isa itong bagay na ginagawa, no, which means good news yan kasi kung nagkukulang ka dyan, ibig sabihin pwede mong pataasin. You can choose to apply more optimism para mas tumaas yung level of happiness mo. Para yung kalungkutan mo mabawas-bawasan, medyo sumayay-saya ka naman. Okay? Kaya good news na ang optimism is something that we can practice to do. Hindi ito inborn na pinanganak ka ng mababa ang optimism. Okay, so optimism is something that is within our control because again, it is a psychological skill that we can practice. Now, very quickly, ito yung definition ng APA, the American Psychological Association, sa optimism based on their online dictionary. So, gusto ko lang i-highlight yung mga red words, i-pause nyo na lang if you need to, pero ang gusto kong i-emphasize dito is that optimism is a skill. Sinabi ko na kanina yan, no? Pero ano itong skill na to? Baka may mga hindi familiar sa optimism. Optimism is your ability, let me repeat, ability, ibig sabihin kakayanan, your ability to spot the good things in the midst of the bad situations. So, ibig sabihin, optimistic kang tao kapag meron kang kakayanan na maisip mo pa rin yung mga magagandang bagay kahit na nasa masama kang situations. Ang magandang analogy dyan would be this picture. So, as you can see, meron kang dark clouds na pinagdaraanan. Pero, dahil optimistic kang tao, in your awareness, alam mo that behind the dark clouds, meron pa rin mga magagandang bagay na nangyayari, meron pa rin mga magagandang bagay na inaabangan ka na mangyayari after mawala yung mga dark clouds na yan. So, ibig sabihin ng isang optimistic na tao, yung awareness niya, hindi lang focus dito sa dark clouds. Inaalala rin niya, iniisip din niya yung mga magagandang bagay after the dark clouds or behind the dark clouds. Para mas concrete example, halimbawa, ang problema mo, wala kang pera. Nandyan na yung mga bills mo, pero wala kang pambayad. Andyan na yung Meralco, andyan na yung internet, andyan na yung tubig. Lahat yun, sinisingil ka, pero wala kang pera. Now, yun yung problema mo. And you are aware of that. Pero ang isang taong optimistic, hindi lang siya nakafocus dyan. Although aware siya na may problema siya sa pera, naiisip pa rin niya na meron pa rin mga magagandang bagay sa buhay niya na pwede niyang i-appreciate. Like for example, wala man siyang pera, meron naman siyang pamilya, marami naman siyang kaibigan na pwedeng utangan para magkaroon siya ng pera. Or may isip niya na kahit wala siyang pera, meron pa rin siyang good health. Wala siyang COVID, wala siyang cancer. Kompleto yung kidneys niya, hindi naman siya nagda-dialysis. So na-appreciate din niya yon. Kasabay ng alam niya yung problema niya. And at the same time, alam niya na wala siyang pera, pero nakikita pa rin niya yung mga different opportunities in his or her life. Na kahit wala siyang pera, temporary lang yan. It's just a matter of time bago
siya makakita ng opportunity na pwedeng pumalit dun sa situation niya na wala siyang pera. So yan ang ibig sabihin ng pagiging optimistic. Alam mo na may problems ka, pero hindi lang nakafocus, hindi fixated yung awareness mo doon sa problema. Nakikita mo rin, pumapasok din sa consciousness mo yung mga magagandang bagay in your life along with the problems that you have. Sa Bible, ang magandang character na pasok sa definition na yan would be si Joseph in the Old Testament. Reviewin nyo na lang kung ano nangyari sa buhay ni Joseph, no? Pero marami mga bad situations tong pinagdaanan. For those of you who read the Bible, you know that Joseph was betrayed by his own brothers. Binenta siya sa mga Egyptians to be a slave. And then pagpunta niya sa Egypt, ang dami mga masasama nangyari sa kanya. Basahin nyo na lang on your own. Pero in spite all these bad events na nangyari kay Joseph in Egypt, bakit na-sustain pa rin niya yung mental health niya? Ang sagot, kasi si Joseph, optimistic na tao. Every time he undergoes a problem or a challenge, hindi lang siya nakafocus doon sa dark clouds niya. Alam niya that behind the dark clouds, may mga magagandang bagay that he should also be aware of. And we can have a clue na ganyan si Joseph nung finally fast forward sa story, nakaharap ulit niya yung mga brothers niya na nagbenta sa kanya, na nagbetray sa kanya. But during this time, he is already one of the most powerful man in Egypt. Talagang yung influence niya sobrang taas na. O kaya yung mga brothers niya nung nalaman na siya pala yung kapatid nilang binenta nila, natakot na baka gantihan sila ni Joseph. But Joseph assured them in that situation, di ba? For those of you who knows the story, anong sinabi niya sa mga brothers niya? Huwag kayong matakot because you intended to harm me, but God intended it all for good. So this gives you a clue na si Joseph is an optimistic person. Ibig sabihin sa lahat ng bad situations niya, lagi niyang iniisip that behind the bad situation, God has a good plan for him. So nung pinagbintangan siya nung asawa ni Potiphar na pinagtangkaan daw niyang halayin yung asawa ni Potiphar, inisip ni Joseph yon that God intended this for good. God has a lesson for me to learn in this situation. Nung nakalimutan siya ng isang tao na pinangakuan siya in the prison, pinangakuan siya na i-bring up yung name niya sa king para mapalaya siya, pero kinalimutan din, hindi kinasama ng loob ni Joseph yon because he knew na kahit nangyari yon, God has a good plan for him. Yon. So, naging habit yan. Habit yan ni Joseph every time he faces those negative situations. Again, anong tawag doon sa ganong pattern ni Joseph? Optimism. And also, for those of you who are not aware in psychology, lalong-lalo na sa positive psychology research, ang optimism pala is generally a very good predictor of the following outcomes. So, optimism can predict academic achievement. Yung mga estudyante na mataas ang optimism, mas maraming achievements sa school, maraming mga awards na nakukuha, mas matataas ang mga grades. Sa mga empleyado naman, the more optimistic they are, mas nagiging successful yung careers nila. Mas mabilis silang napopromote, mas mabilis tumataas yung sweldo nila. Optimism also predicts good health. Mas hindi nagkakasakit yung tao, mas less yung pag-visit sa hospital to consult a doctor. And most importantly, of course, in positive psychology, ang pinag-uusapan natin dito is happiness, also known as subjective well-being. Optimism predicts happiness. Kaya ulitin ko yung sinabi ko kanina, for those of you who wants to be happy, gusto mo mas sumaya-saya naman yung buhay mo dahil malungkot ka, ang isang sagot dyan, para mangyari yan, taasan mo yung optimism. Mas i-apply mo in your everyday life yung pagiging optimistic. Okay, so lahat ng sinabi ko so far, introduction lang muna yon sa main lecture natin ngayon, how optimism makes someone happy. Kasi ang gusto ko talagang i-discuss in this lecture is yung mga mediators na tinatawag that leads to happiness. For those of you na nag-aaral ng psychology, alam nyo naman kung anong ibig sabihin ng mediators. Ito yung mga variables na nagdudugtong or nagko-connect between two psychological variables. In this case, optimism and happiness.
Ulitin ko, in the literature, well established na that optimism predicts happiness. Mas ina-apply mo yung optimism mo, mas nagiging masaya ka. Pero ang tanong, bakit? So kapag nagtatanong ka na ng bakit ang optimism nakakapagpasaya, then you are now asking a question of mediation. Ano yung mga variables sa gitna kaya na nagpapaliwanag kaya ang optimism nakaka-increase ng happiness? No? Kumbaga, kung ipaparaphrase ko to, itong diagram na to, kapag ina-apply mo yung optimism in your life, tumataas ito, at dahil tumataas to, ang ending, tumataas din yung level of happiness. So, ibig sabihin nun, itong variable na to, ang tawag dyan, mediator. Okay? So, magandang insight yan for those of you who are doing psychological research, no? Para rin maintindihan ninyo kung anong ibig sabihin ng mediator. Iba pa yun sa moderator. Gagawa natin ng ibang content, yung moderator. For the meantime, focus tayo sa mediators. Okay? So, in this lecture, magdidiscuss ako ng dalawang mediators that connect optimism and happiness. Although dalawa lang yung i-discuss ko, hindi ibig sabihin yung dalawang yun lang ang mediator. So, because in the literature, marami pa yan. It's just that itong dalawang i-discuss ko, ito yung pinakamalakas ang evidence na talagang sure ball mediators itong dalawang ito between optimism and happiness. Okay? So, number one, mediator. Bakit ang optimism leads to happiness? Kasi pala, ang optimism nakaka-increase ng motivation. At yung motivation, pag tumaas yan, ang natural outcome yan, tumataas ang subjective well-being. Para mas i-justify itong framework na to, let me give you a real-life example. Halimbawa, marami mga empleyado ngayon highly stressed in their offices. Marami silang challenges sa work. No? Masyadong maraming workload, masyadong mataas ang pressure for promotion, yung mga customers, minsan inaaway sila. So, all these things, nakakababa talaga ng well-being yan. Now, how would you teach these employees na pataasin yung optimism nila that will lead to increase in their happiness? Okay? So, saan natin sisimulan? Dito sa optimism. So, ang gagawin natin para tumaas yung optimism nila, tutulungan mo sila na maging aware sa isang magandang bagay in spite of the stress that they are undergoing. Remember, they are stressed. Hirap na hirap sila sa mga trabaho nila. So, kung ikaw mabuting boss at gagamitin mo yung optimism to increase their well-being, tulungan mo sila na makakita ng isang bagay na maganda in the work that they do. Ngayon, kung wala silang makita, ang magandang approach dyan, ikaw ang gumawa. Ikaw ang mag-create ng something to look forward to in spite of their stressful work para mag-increase yung optimism ng mga employees. So, one good way to do that is to create something where employees will look forward to this something. So, gawa ka ng isang bagay na i-look forward nila, na makakapagpataas ang motivation nila. Ang magandang example dito, isang araw, i-gather mo yung mga employees mo, tapos sabihin mo may announcement kang maganda. Sabihin mo, na-appreciate mo sila sa mga work that they are doing. In spite of the stress, in spite of the pressures, they still do what they do. Kaya dahil dyan, sabihin mo, bilang boss, ipapakita mo yung appreciation mo sa kanila. Dahil na-appreciate ko kayo, sabihin mo as a boss, no? This coming Christmas break, ihanda nyo ang mga sarili nyo kasi lahat kayo ililibre ko papuntang Boracay. All expenses paid. Yon. So by doing that, nilagyan mo ng something positive yung dark clouds nila. Something like this. Bago mo sinabi yan, 'di ba? Bago mo sinabi yung Boracay, wala mo na yan. O kaya lagi silang stress nandun lang sila nakafocus sa dark clouds. Mababa yung optimism nila. Binigyan mo sila ng something to look forward to. Naglagay ka ng Boracay dyan. So ano nangyari? Other than yung mahirap na work na lagi nilang pinagdaraanan, now, in their awareness, meron na silang nasa-sense na something positive. Something to look forward to. Anong ginawa mo sa mga empleyado mo? Tinulungan mo sila, ginaid mo sila na tumaas-taas yung kanilang level of optimism. Ngayon, habang nagtatrabaho sila,
And Boracay is at the back of their heads. Alam nila na kapag na-overcome nila yung hirap ng work, may Boracay sila sa December, anong effect niyan in their everyday performance? Yung hirap sa work nila, unti-unti liliit yan. Kasi napapalitan ng excitement. Kasi syempre, exciting na mapunta sa Boracay. All expenses paid. Makikita nila yung mga sarili nila na nagre-relax, umiinom ng buko juice, nagsuswimming sa malinis na dagat, nag-e-enjoy with their workmates. So yung mga thoughts na yon, nag-generate yun ng motivation, ng energy, na tumutunaw doon sa hirap ng work na pinagdaraanan nila. Kumbaga, ang tawag dyan, na-override, na-cover up yung difficulties in their work because of the Boracay that they are thinking about. Diba? So, yun yung naging strategy natin. Guiding these employees to increase optimism that will generate motivation that will lead to happiness. Okay? So, hirap na hirap sila sa work, pero binigyan mo sila ng something to look forward to, nag-generate ng motivation yan, kaya ang ending yan, magtatrabaho sila na may galak sa kanilang mga puso. Yung level of happiness nila, tataas. At yung happiness na yun yung tutulong sa kanila to overcome those challenges that they experience at work. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng optimism leading to motivation, leading to happiness. The second mediator, according to the literature, is yung low levels of stress. Kapag ang tao madalas ang pag-apply ng optimism, bumababa pala yung stress at madaling maging masaya kapag mababa ang stress. Kaya isang insight din pala yan, no? Na kung gusto mong sumaya-saya sa buhay mo, especially for those of you na malulungkot, bakit ka malungkot? Most likely mataas ang level ng stress mo. Kaya ang solusyon dyan, para bumababa yung para tumaas-taas naman yung happiness mo, pababain mo yung stress mo. Okay? Kaya ka kasi malungkot. Kasi mataas ang stress mo. So, pababain mo yung stress mo para tumaas yung level of happiness. But if you want a more specific explanation, bakit ano ang effect ng optimism? Bakit bumababa yung stress? Anong meron sa optimism that it lowers your stress? The explanation is, according to the literature, is biomedical. May nangyayari sa katawan natin, the more we apply optimism in our life. At ano yon, tumataas yung happy hormones natin. Okay? Alam niyo naman yan, no? For those of you na nag-biopsychology, happy hormones include the following. Yung serotonin, dopamine, etc., etc. Now, those happy hormones will lower down the stress hormone, cortisol. Yung cortisol kasi, stress hormones yan. Kapag masyadong mataas ang cortisol, yun yung nagpapababa sa well-being. So, ika-counteract mo yun. Para bumaba yung cortisol mo, pataasin mo yung happy hormones mo. Paano tataas yung happy hormones? According to studies, the more you apply optimism in your everyday life. Okay? So, ulitin natin. Anong naging sequence dito? In-apply yung optimism, tumaas yung happy hormones mo, nagkaroon ng physiological effect, bumaba yung stress mo, leading you to experience higher levels of happiness. Kaya given these dynamics, meron ako naisip na dalawang insights in connection to mediator number 2. Insight number 1, I hope you realize that in this example, it shows that the mind controls the body, not the other way around. Kasi may mga materialistic psychologists na nagsasabi that all psychological experiences we have, kaya daw tayo meron nun, kasi dahil lang sa nerves natin, dahil sa brain cells natin, dahil lang sa hormones natin. So our psyche is the slave of the brain, mali. In fact, baliktad. It is the mind that controls our body, not the body controlling the mind. As you can see in the diagram. Bakit ba lumabas yung happy hormones? Yung happy hormones, physical yan pero effect yan ng Effect yan ng something psychological, which is optimism. Yung psyche mo naging optimistic, kaya nag-react yung katawan mo by increasing the happy hormones that lowered your stress, which led to happiness. So malaking blow ito, malaking evidence ito against materialistic psychology, where you say that all psychological experiences
can be explained by brain processes. Mali. The brain and the mind are different. And the mind is more powerful than the brain. The mind controls the brain. Insight number 2, given this framework, another thing that we can learn here is about stress management. Ang tinuturo ng dynamics na ito is we need to prioritize how we think more than eliminating the stressor. So tuwing meron tayong stress, ang tinuturo ng dynamics dito is wag natin kaagad problemahin paano natin i-eliminate yung stressor. Rather, ang gawin natin, palitan natin yung pag-iisip natin doon sa stressor. Let's change the way we think about the stressor. That is a better approach compared to eliminating the stressor. Ang tawag sa technique na to, yung pinapalitan mo yung pananaw mo sa stressor mo, positive framing. Most people kasi, ang unang approach when they experience stress, no, is they would like to eliminate the stressor. Now, logically, it makes sense. Kaya ka nga nai-stress kasi nandyan yung presence ng stressor. So, paano mawala yung stress? I-eliminate mo yung stressor. Pero, kung iisipin mo, bakit hindi magme-make sense yung ganong strategy? Kasi karamihan ng mga stressors part of life. You cannot totally eliminate all the stressors. May mga stressors na wala kang magagawa, talagang parte ng buhay yan. Now, in those cases, you become helpless. Diba? Kasi you cannot get rid of stressors. Let me give you 2 examples. Halimbawa, marami sa inyo na i-stress tuwing may exam. Pero hindi nyo naman pwedeng i-eliminate yung exam. As long as you are enrolled in a university or in any school, laging may exam. So, hindi mo pwedeng sabihin na, yung stress management technique ko, ini-eliminate ko lahat ng exam. Paano ka papasa? Paano ka magkakaroon ng grade? Paano ka gagraduate? Bottom line, yung pagkakaroon ng exam, it's unavoidable. Hindi mo pwedeng i-avoid yung stressor na yan. Another example, nanay mo. Marami sa inyo ang stressor, yung mami nila. Lagi silang pinapagalitan, lagi silang sinesermonan. Pero hindi mo naman pwedeng i-eliminate yung mami mo kasi mami mo yan Araw-araw doon ka umuuwi. Mami mo nagpapakain sa'yo, mami mo nag-aasikaso sa'yo. Doon ka nakatira sa bahay ng mami mo. Hindi mo pwedeng sabihin na i-eliminate mo yung mami mo para mawala yung stress mo. 'Di ba? So those 2 examples, pagkakaroon ng exam, yung mami mo, hindi mo pwedeng i-eliminate 'yan. Kaya imbis na pag-isipan mo paano i-eliminate yung mga stressors na 'yan, anong tinuturo ng insight number 2, palitan mo na lang yung pananaw mo doon sa mga stressors. Again, what's the word? Positive framing. Isa itong expression ng optimism. Anong ginagawa natin sa positive framing? Ini-interpret mo positively yung existence ng stressor mo. Hinahanapan mo naman ng maganda yung existence ng stressor mo. Halimbawa, punta ulit tayo doon sa exam. Nai-stress ka tuwing may exam. Pero hindi mo nga siya pwedeng i-eliminate kasi parte talaga ng curriculum yan. So what do? Imbis na i-eliminate mo yung exam, imbis na takasan mo yan, huwag kang pumasok kapag may exam, babagsak ka rin pag ginawa mo yon, anong gagawin mo? Palitan mo yung pananaw mo kasi sa exam. Huwag mo kasing tignan yung exam as something evil na nakakasira ng buhay, na ikinaka-depress mo. Rather, i-interpret mo na maganda yung presence of exam. Like for example, the following, number 1. Dahil nag-e-exam, ibig sabihin, sinusulit ng eskwelahan yung bayad mo. Kasi ini-ensure ng eskwelahan na natutupad yung learning outcomes. Kaya ka nga nagbayad para matuto pero paano malalaman ng eskwelahan kung natuto ka? Di kailangan ng exam. So the fact na nagbibigay sila ng exam, it means sulit yung bayad mo. May pinuntahan yung bayad mo. Isipin mo, ang lakay ng tuition fee mo. Halos 80,000. Tapos walang exam. Ano ibig sabihin nun? Hindi mo alam kung natuto ka. Kaya ka nga nagbayad para masigurado mong natuto ka. Hindi mo alam kung natuto ka, bakit walang exam? The fact na may exam, ibig sabihin, ang eskwelahan, sinusulit yung bayad mo. Number 2, kapag natapos mo yung exam na yan at naipasa mo yan, anong ibig sabihin nun? This is one small step towards graduation. Di ba yun yung gusto mo mangyari, graduate? Para makalabas ka na sa school na yan, makapagtrabaho ka na, para makatulong ka na sa family mo. Pero hindi mangyayari yan kung hindi matatapos yung mga exams. So kapag may exam kang kakaharapin at nalagpasan mo yan ng maayos, what does that mean? Lumakad ka na forward
towards the day that you want to happen, which is again, graduation. Number 3, kapag may exam, opportunity yan to evaluate learning in connection to number 1. Kaya ka nga pumasok ng eskwelahan para matuto ka. Paano mo malalaman kung natuto ka? Sa performance mo sa exam. So magandang feedback din yan for personal development. Pag bumagsak ka, ibig sabihin yan, kinakailangan mag-aral ka pa ng mas mabuti. Mas i-increase mo pa yung effort mo. Diba? Hindi mo malalaman yun kung walang exam. And last one, number 4, having exams is a good mental exercise. Natcha-challenge ka. Hindi kasi maganda na yung mentally wala kang challenge. In fact, may mga studies nagsasabi na ang mga taong walang mental challenges prone sa Alzheimer's disease in the future. So pwede mong gamitin yung idea na yon. 'Di ba? Dahil marami kang exam sa pinagdadaanan, isip ka ng isip, pinapagana mo yung brain cells mo, napapalayo ka sa Alzheimer's disease as you grow older. So the more you think about these good things about the exam, anong tawag dito? Positive framing. Expression of optimism. The more you do this, mas bababa yung stress mo every time you will encounter an exam. Punta tayo doon sa nanay example. 'Di ba? Lagi kang sinisermonan, nai-stress ka sa presence ng mami mo. Isipin mo tong tatlong to. Palitan mo yung pananaw mo sa mami mo, gawin mong mas positive. Number 1, anong positive dyan? Kaya niya ako lagi sinisermonan kasi binibigyan niya ako ng guidance. At yung guidance na yon, yun yung nagpupush sa akin papunta sa good life. Hindi ka napapahamak. Punong-puno ka ng wisdom. Punong-puno ka ng practical knowledge. Diba yan yung gusto natin? Lahat naman tayo gusto natin ng good life. Paano magkakaroon ng good life? Kailangan ng guidance. And that's exactly what your mom is giving you. Number 2, kaya ka pinapakialaman ng nanay mo, kaya kanya laging pinagsasabihan, kaya kanya laging nasisigawan pag mali yung ginagawa mo, expression of love yan. So tuwing pinapagalitan ka niya, hindi lang halata, pero that's her way of expressing how much she loves you. Matakot ka kung hindi na nagagalit sa iyo yung mami mo. Ibig sabihin nun, wala na siyang pakialam sa iyo. Wala na siyang care whether nagkakamali ka or not. Hindi naman maganda yon. So the fact na lagi ka niya pinagsasabihan, lagi ka pa niyang pinapansin, concerned pa rin siya sa iyo. Ano ibig sabihin nun? Mahal ka ng nanay mo. And number 3, medyo related sa number 2, no? The fact na yung nanay mo pinapakialaman ka pa, i-appreciate mo yung presence ng mother mo. Marami mga tao ngayon naghahanap ng presence ng nanay pero wala. Maybe because the mom is in abroad, nag-OFW, or maybe the mom has passed away. Maraming mga taong ganyan naghahanap ng presence ng nanay. Ikaw meron. Araw-araw may presence ng nanay pero galit ka pa, naiinis ka pa. So when you realize this, na marami mga tao naghahanap ng nanay pero walang nanay, ikaw may nanay, nagrereklamo ka, most likely bababa yung stress mo every time your mother gives you a sermon. Kasi yung interpretation mo sa pagsisermon niya sa'yo, ginawa mo ng positive. And when that happens, kapag the more na ginagawa mo to, mas bababa yung stress mo. Mas tataas yung happiness mo habang sinisermonan ka ng nanay mo. Can you imagine that? Diba ang ganda nun? Kasi napaka-positive ng frame mo sa mami mo, tuwing sinisermonan ka niya, in a way, masaya ka pa. 'Di ba? Tuwing nag-e-exam ka, in a way, masaya ka pa rin. Bakit? Because you see the good things behind the exam, behind your mom na sermon ng sermon sa'yo. Yan yung tinatawag nating optimism. Okay? So in summary, again, para hindi nyo malimutan, ano yung dalawang mediators natin ng optimism, motivation, and low stress. According to the literature, optimism strongly predicts happiness. Why? Ano nangyayari? Number 1, kapag ina-apply mo yung optimism in your life, tumataas ang motivation mo. The more na tumataas yung motivation mo, leads to happiness. It's easier to be happy when you're motivated. Number 2, kapag ina-apply mo yung optimism sa buhay mo, bumababa yung stress mo. Bakit? Tumataas ang happy hormones. Pag tumataas ang happy hormones, it leads to experience of happiness. Motivation and low stress are mediators between optimism and happiness. But let's not miss the bottom line here. Ang bottom line dito is, regardless kung anong mediator yan, optimism is a good psychological skill to apply. Kaya sinabi ko dito, optimism is good.
So kung gusto mong mas sumaya sa buhay mo, gusto mong bumaba yung kalungkutan mo, what do? You apply optimism. So dito na ngayon papasok yung opening passage natin. Yung Philippians 4:8. Diba? Expression kasi ng optimism yan eh. Anong sinabi ni St. Paul? Whatever is true, noble, right, pure, lovely, if anything is praiseworthy, what do? We think about such things. Sounds familiar? Itong sinasabi ni St. Paul dito is an expression of optimism. Kaya pala ang Biblia, gusto ang tao nagiging optimistic because the Bible knows, God knows that optimism is good for our mental health. In what way is this good for our mental health? Pinapataas niya yung happiness natin, yung well-being natin. Specifically, how does optimism lead to happiness? Yung sinabi ko kanina, increases your motivation, increases or decreases your stress via the happy hormones. O, kaya sana panoorin niyo yung ibang lectures ko on optimism para matuto kayo ng mga specific steps kung paano ba ina-apply yung optimism in your everyday life para gumanda-ganda yung mental health ninyo. Alright? So yan yung maikling lecture natin tungkol sa how optimism makes you happy. Sana marami kayong natutunan. If you have any questions or comments or some other examples, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Hanggang sa susunod na lecture, Sir Howard here. God bless everyone. Ingat kayo. Bye-bye.